So, nakita nyo naman yung effect ng kamatis na walang tali. So, talagang babagsak siya kasi masyadong mabigat yung puno niya. Partida, wala pa tong bunga. So, pag nagkaroon siya ng bunga, mas malalo siyang babagsak. So, yun ang dahilan kung bakit tayo magtatali ng kamatis. At bakit tinatali ang katawan ng kamatis. Yo! Sa mga nakaraan naming mga video dito sa Work from Farm PH, nakita nyo kaming magplano ng mga itatanim namin ngayong bare months. Kasama na sa una naming tinanim ay ang mga variety ng kamatis na Diamante Max F1. Pwede nyong balikan ang mga video na ito para makita nyo ang mga teknik sa pag-aalaga ng punla, pati na rin ang paggamit namin ng mga abono at ang aming mga tips hanggang sa post-transplant. Ngayon naman ay 4 weeks na pagkatapos nating makapag-transplant ng ating mga kamatis. Lumaki na talaga ng husto ang ating mga kamatis at expect natin na mas tatangkad pa at bibigat ang mga sanga nito. Kaya naman nakita namin na panahon na para magbalag. Bukod sa pagsuporta sa mga puno at bunga ng kamatis, naglalagay tayo ng balag para matrain din natin ang mga sanga na pataas ang pagtangkad nila, dahil kung wala silang balag, bibigat ang mga sanga nito at sasayad lang sa lupa ang mga bunga. Ang mga gamit namin para sa aming balag ay kawayan at ang pantali naman namin ay ang banana twine rope. Kada 5 puno ng kamatis ay magtatayo kami ng kawayan at paikot naman sa isang hilera ng ating mga puno ay maglalagay kami ng horizontal na tali. Dapat ay sa harap at sa likod ng ating mga kamatis ay may nakasuportang tali tulad ng nakikita nyo ngayon. Nagsimula kaming maglagay ng mga paunang tali ngayong 4 weeks o 28 days na ang ating mga kamatis, at dadagdagan naman natin ang mga ito sa susunod na mga linggo habang palaki ng palaki ang ating mga kamatis. Nakikita nyo rin ngayong ika 28 days ay nagsisimula na itong mamulaklak. Ayan, mahigit 1 buwan na ang ating mga kamatis at patuloy pa rin ang pagtangkad ng mga puno at napaparami na rin ang pamumulaklak nila. Magdadagdag na rin kami ng mga vertical o pahabang mga tali dahil dumadami at matataba na rin ng mga sanga ng ating mga puno, kaya kailangan na nila ng mas matibay na suporta. So, yun, welcome back to Work from Farm PH. So, makikita nyo dito sa video na to ay magtatali na kami ng kamatis dahil itong kamatis namin ay 6 weeks old na siya. So, kung mapapansin nyo, makikita nyo sa video, namumulaklak na siya. So, may chance na siya na maging bunga, kaya magiging mabigat siya. Kaya may chance rin siya na matumba dahil sa lakas ng hangin at hindi niya kayanin yung mga bigat ng bunga. So, ituturo namin sa inyo ang isa sa aming pamamaraan kung paano magtali ng kamatis. So, kung mapapansin nyo rin sa mga nakaraang video namin tungkol sa kamatis, makikita nyo na iba yung pamamaraan namin kung paano namin siya tinali. Pero medyo nahirapan kami kasi marami pa rin tumumba sa pamamaraan na yon. Kaya ngayon, nag-research kami. So, alam nyo naman ng farming, tuloy-tuloy na pag-aaral yan, tuloy-tuloy na learnings. So, ito ipapakita namin sa inyo yung panibagong pagtatali ng kamatis. Ito yung nakita namin na medyo malaki na yung puno. 6 weeks old na nga siya. So, may chance na siya na mabuwag dahil sa hangin. So, ito yung paraan namin. Naglagay muna kami ng tali sa baba nung medyo maliit pa sila. At alambre naman sa taas na pwede natin pagkapitan ng tali. So, talian muna natin siya muna dito sa baba. Katapos natin siya talian malapit sa kanyang puno, tali naman natin to dito sa may mismong alambre sa taas. Siguraduhin lang natin na hindi siya matatanggal. Higpitan natin yung pagkakatali kasi hindi natin alam kung anong lakas ng hangin ang darating sa mga susunod na araw. So pagkatapos natin siyang talian, makita natin na ito yung bagong paraan para hindi siya mabuwag. So iikot lang natin yung tali dun sa puno niya, dahan-dahan.
Yan, so nakita nyo nakatali siya, nakapulupot siya dun sa mismong puno. Ang purpose naman nito is para kahit anong lakas ng hangin, hindi siya babagsak sa kanan, hindi siya babagsak sa kaliwa, hindi rin siya babagsak sa kabila, sa kabila. So, habang lumalaki siya, dadagdagan, iikot lang natin yung pinakapuno niya sa taas. Para nang sa ganun, tumaas siya ng ganyang kataas, hindi siya basta-basta madadali ng hangin. So, pagdating naman na ang kamatis natin ay lumaki na ng lumaki, halos maging kasing taas na natin siya, pwede tayo ulit maglagay ng panibagong tali na horizontal, pag ganun, para nang sa ganun ay kapag bumulas siya or lumawak pa yung dahon niya, hindi siya basta-basta mahuhulog or malalaglag. So ito yung sample na makikita nyo dito, hindi niya nakinaya yung bigat ng katawan niya. Kaya oras na talaga para talian siya. So yan, nakita nyo naman nakabagsak, pero magagawan pa natin ng paraan yan para makatayo siya at maging maayos yung puno niya. Same process. Tali dito sa baba. So, yan. Ganun ulit. Iikot lang natin yung tali sa katawan niya para muli siya ulit makatayo. Dahan-dahan lang para hindi masyadong masira yung mga dahon niya. So yan, nakita nyo naman. Hindi na siya basta-basta mabubuwag ng hangin. Kahit anong gawin niya. So, nakita nyo naman yung effect ng kamatis na walang tali. So, talagang babagsak siya kasi masyadong mabigat yung puno niya. Partida, wala pa tong bunga. So, pag nagkaroon siya ng bunga, mas malalo siyang babagsak. So, yun ang dahilan kung bakit tayo magtatali ng kamatis at bakit tinatali ang katawan ng kamatis. Makikita nyo rin na meron na rin siyang bulaklak, paunang bulaklak. So, yun ang indikasyon na pwede na natin siyang itali. Kasi ang susunod na sa bulaklak ay magkakaroon na siya ng bunga, mas bibigat na siya at mas lalo siyang babagsak. Same process, tutulungan lang din natin siyang umikot sa tali. Isa pang iniiwasan natin ay yung babagsak yung dahon niya sa may lupa at magkakaroon ng putik. Kapag nagkaroon siya ng putik, magiging prone siya sa sakit. So dapat laging malinis yung dahon para hindi siya magkakaroon ng sakit. So yan, hindi na siya babagsak. Sana ay meron kayong bagong natutunan kung paano magtanim at mag-alaga ng mga kamatis. Subaybayan nyo pa rin ang aming update sa aming planting season ngayong Burr months dito sa Work from Farm PH. I-follow nyo rin kami sa aming Facebook page, Instagram at TikTok. Ingat!